Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Walang awang itinulak at pinaghahampas pa ng sariling anak ang kanyang ina na 75 taong gulang na. Ang dahilan, hindi umano pinayagan ng biktima na pumunta sa buro ng anak na 75 taong gulang naman. Babala mga kapuso, sensitibo ang mga tagpong nahulikam sa loob ng kanilang bahay sa Ilocos Norte. Nakatutok si Rafi Tima. Tila galit na itinulak ng 75 anyos na lalaki ang kanyang 95 anyos na ina sa loob ng isang kwarto. Ang natumbang matanda, agad nilapitan ng isa pang babae para tulungang tumayo. Pero hindi nagpaawat ang lalaki. Mas malala ang mga sumunod na nangyari. Dinig na dinig ang palahaw ng nakahiga ng matanda. Habang paulit-ulit na pinaghahampas ng kamay ng galit na galit pa rin niyang anak. Ang kasama nila sa kwarto, sinusubukan pang salagin ang braso ng lalaki. Pero hindi niya ito maawat. May isang punto rin sinubukang tumayo ng matanda pero sinampal ito ng lalaki at muling napahiga. Ayon sa pulisya, nagalit ang suspect matapos hindi ito payagang umalis ng bahay ng kanyang ina. Meron silang hindi nagkaintindihan. Itong anak daw na suspect natin, nagpaalam sa kanyang nanay na pupunta sa isang burol. Nairita itong anak kaya nagawa na niyang saktan. Agad namang nasuklolohan ng matanda matapos itawag ng isang konsehal at nasa mabuti ng kalagayan. Wala raw itong balak magsampa ng kaso laban sa anak na hawak na rin ng mga pulis. Ayaw naman niya maghabla kaya isang intervention na lang natin. Both of them are undergo counseling. Yung anak naman niya ay kusang loob naman na humihingi ng patawad sa kanyang nanay. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Umalingasaw kahit itinago sa tila peking pader, kaya bistado pa rin ang ilang smuggled na isda, karne at iba pang produkto mula China at Hong Kong. Aabot sa 100 milyong piso ang halaga nito. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Naglalakihang mga lapu-lapu at iba pang isda na nakasilid lang sa sako at nakatambak ang tumambad sa mga otoridad nang buksan ang cold storage warehouse na ito sa Kawit, Cavite. Clear violation of food safety, tapos wala siyang sanitary and phytosanitary import clearance. So it's a clear violation of Food Safety Act natin. Sa isa pang storage, ganito naman ang mga nakatambak. Bacon, may mga pata ng baboy. Dito sa ilalim, mga beef ribs. So makita rin natin na basta na lang isinalansan. Sa isa pang storage warehouse, kailangang tibagin ang namunang yelo. Frozen meat ang nakaimbak dito. Habang sa iba pang cold storage warehouse, may mga picking dock na bawal ipasok sa Pilipinas. Pati ibang klase ng karne, dimsum, gulay at iba pa. Halos puno rin ng frozen goods ang dalawang palapag na cold storage na ito. Sa kabuuan, 10 cold storage facilities sa warehouse ang nadiskubre nang pasukin ng mga tauhan ng Department of Agriculture at Bureau of Customs. Galing sa China at Hong Kong ang mga ito ayon sa BOC. Ayon sa mga otoridad, sinadya raw talagang itago ang mga cold storage warehouse dahil kung titingnan, hindi mo nga naman sukat aakalain na merong mga cold storage sa loob dahil nga dito sa false wall. Kaya hindi raw agad natunto ng mga otoridad ang kanilang pakay. Kung hindi pa umalingasaw ang masangsang na amoy, hindi nila matutukoy ang mga cold storage. So hinahanap namin sa nanggagaling. So hindi naman namin makita dahil nga sarado siya, dahil mayroong false wall. Mabaho siya kasi masangsang talaga. So nung binuksan nila yon, nakita namin may isang kahon ng isda na nabubulok. Umabot daw sa halos 100 toneladang isda, karne, mga gulay at iba pa ang nasabat na aabot sa 100 milyong piso ang halaga. Bukod sa hindi rehistrado ang cold storage warehouse, nakitaan din ito ng iba pang paglabag. Packaging, yung handling, yung storage, bagamat nasa refrigerated, very clear yung violation sa Food Safety Act. Since very glaring po yung diferensya nito, yung i-recommenda na po namin ng issuance ng warrant of seizure. Inaalam pa kung saan ibinabagsak ang mga nasabat na karne na ayon sa DA ay maaaring makasama sa kalusugan. Hindi natin sigurado yung kaligtasan ng mga pagkain na dinala na kagaya ng ganito. So kung hindi natin tiyak yung kaligtasan, hindi dapat ilabas
sa merkado. Sasampahan ng kaukulang reklamo ang may-ari ng mga cold storage facility na hanggang ngayon daw ay hindi pa rin nagpapakita. Pasok sila sa economic sabotage. Nakausap namin ang ilang tauhan ng warehouse. Wala raw tao na pwedeng kumausap sa amin. Pagkakaalam ko iba na may-ari nito. Hindi ko alam kung sino. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Papalaot pa rin ang inang mangingisdang Pinoy kahit bukas na epektibo ang utos ng China na manghuli ng mga hindi Chino sa kanila umanong teritoryo. Ang hiling nila sa gobyerno sa pagtutok ni Joseph Moro. Bukas na ipatutupad ng China Coast Guard ang bagong utos na manghuli at magkulong ng mga banyagang mangingisda na tatawid sa mga inaangking katubigan ng China. Walang sinabi ang China kung ano ang sakop ng bagong direktibang yan, pero inaangkin ng China ang buong South China Sea. Kabilang na ang bahagi kung nasaan ang Baho de Masinloc na hindi lamang nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, kundi nasa teritoryo din ng Zambales. Ang ilang mga mangingisda sa Masinloc, bagaman may pangamba, lalaot pa rin bukas. May ilan na nga raw na nandun na. Iniisip po namin yun, yung takot, pero mas nangingibabaw po sa amin kasi yung hanap buhay mas importante po kasi sa amin eh. Walang karapatan sila na magpatupad ng ganyang batas. Dahil atin po ang teritoryo na yan. Atin po ang karagatan na yan. Atin po ang West Philippine Sea na nasasakop ng EEZ, Exclusive Economic Zone. Sa bagong utos ng China sa Coast Guard ito simula bukas, maaari itong manghuli at magkulong ng hanggang 2 buwan ng walang paglilitis ng sinumang mga dayuhan na papalaot sa kanila umanong karagatan. Kaya panawagan ng mga Pilipinong mangingisda sa gobyerno, bigyan nila ng pansin ang mga malilit na mangingisda ng West Philippine Sea na sana bigyan naman nila ng proteksyon. Ang nakikita lang po namin talagang nandun, ang klarong-klaro po namin ang mga Chinese militia at saka Chinese Coast Guard. Ayon naman sa National Task Force for the West Philippine Sea, walang dapat ikabahala ang mga Pilipinong mangingisda. Naka-alerto daw ang Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Justice at Department of Foreign Affairs kung may mangyayari manghulihan. They are not trespassers. Kung meron mang trespasser dito na hindi sumusunod sa international law and keeps on violating the United Nations Convention of the Law of the Sea, that's only the Chinese Coast Guard and that's only the Chinese Maritime Militia. Sila lamang ang walang karapatan para pumunta rito. Nandyan po ang inyong Armed Forces of the Philippines, ang ating Philippine Navy, pati na rin po ang Philippine Coast Guard. So marami po tayong mga pinag-uusapan ngayon na mga hakbangin na nagagawin in order for us to protect our fishermen. Sa pinakahuling monitoring ng Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc kahapon, mayroong 2 barko ng China Coast Guard at 5 Chinese Maritime Militia vessel ang nandoon na mas mababa sa karaniwan ng bilang. Wala ring namata ang floating barrier sa bunganga ng shoal. Hindi sa dina-downplay ko itong bagong regulation ng China. Kung talagang they're going to enforce such new regulation, di sana mas mataas na ang bilang ng China Coast Guard na deploy nila dito. Hinihingan pa namin ang pahayag ang China. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Naghain ng petisyon ng pamalakayan na botas para ipatigil ang patuloy na paggiba sa mga tahungan at bakla doon na nakakaapekto sa hanap buhay ng ilang residente. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kasabay ng pagdedemolish ng mga tahungan sa Navotas na sinimulan nito mga nakalipas na linggo, naglaho na rin ang pinagkukuhanan ng panggastos ni Norma Maluenda. Isa kasi sa mga winasak ang kanyang tahungan. Apektado ako sobra kasi doon kinukuha ang pang-araw-araw namin, panggastos lalo na sa college ko. Sa ngayon po, bayaran ng tuition ng anak ko. Ayon sa pamalakaya, may habang 6 na kilometro at lapad na 3 kilometro ang tahungan dito sa Navotas. Pero sa ngayon, humigit kumulang 80% na raw niyan ang nade-demolish na.
Bakit tinatanggalan kami ng kabuhayan? Kanina kasabay ng protesta sa tapat ng Hall of Justice ng lungsod, naghain ng petisyon ng pamalakayan na votas sa Regional Trial Court para ipatigil ang nagpapatuloy na demolisyon. Punto nila, walang batayan ng pagsira sa mga tahungan at baklad na ginagawa umano upang bigyang daan ng reclamation. Hindi talaga ito nakakaharang, no? Kasi meron talaga silang lugar na inihalaan para sa daanan ng mga bangka. Kasi yung mga may-ari ng tahungan at mga baklad ay mga mangingisda. Meron pong prayer for temporary restraining order and a writ of preliminary injunction para po pigilan yung illegal na demolisyon ng lokal na gobyerno sa mga tahungan po dito sa Navotas. At kasama na rin po dito yung kahilingan na i-issue nila yung permit na pinagkakait nila without any valid reason. Apila ng pamalakaya, bigyan ng kabuhayan ng libu-libong mawawala ng hanap buhay. Kung ito ay nakakaharang, dapat maglaan tayo kung saan talaga yung tahungan. At after 6 months na kaya nang mag-harvest doon sa mga lilipatan ng mga tahungan, saka na natin i-demolish. Yan problema, sabi ni Mayor, talaga i-demolish lahat at walang inilalaan para doon sa mga lilipatan. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng lokal na pamahalaan ukol dito. Pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. May big-time oil price hike na asahan sa susunod na linggo. Hanggang piso at 60 sentimo kada litro ang posibleng dagdag presyo sa diesel. Hanggang 2 piso naman ang inaasahang price hike sa kerosene. Mas mababa ang posibleng taas presyo sa gasolina na hanggang 70 sentimo kada litro. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, isa ang production cut ng OPEC Plus countries sa dahilan sa pagtaas ng presyo sa pandaigdigang merkado. Pababa rin ang supply kumpara sa demand kaya posibleng kada linggong may galaw sa presyo ng langis. Sa pagpapatuloy ng pagsilip ng GMA Integrated News sa issue tungkol sa new Senate building, hinimay ng GMA Integrated News Research ang mahigit 8 bilyong pisong kontrata para sa Phase 1 ng gusali. Kasama sa kontratang yan ang mahigit 50 lump sum items na umabot sa mahigit 3 bilyong piso. Meron ding budget para sa probisyon, operasyon at maintenance ng ilang sasakyan ng engineer ng proyekto. Ang special report sa pagtutok ni Ian Cruz. Ang disenyo ng new Senate building sa Taguig City, likha ng architectural firm na ACOM Philippines na nanalo sa design competition na isinagawa noon ng Senado. Ang inspirasyon sa gusali, ang tradisyonal na kasuotang parong Tagalog na maaaninag sa pattern sa labas ng gusali na balot ng mga bintanang salamin. Sa gitna ng 4 na towers, kita mula sa itaas ang hugis ng araw mula sa bandila ng Pilipinas. Naging inspirasyon din ng Banawe Rice Terraces mula sa malahagdang internal facade ng gusali. Taong 2019, nang pirmahan ang kontrata para sa Phase 1 ng proyekto para sa pagpapatayo ng pinaka-istruktura na nagkakahalaga ng 8.067 billion pesos. Ang nakalagda, sina Undersecretary Emil Sadai ng Department of Public Works and Highways bilang Project Manager at Vice President for Operations Raymond Dalangin ng Hillmarks Construction Corporation bilang kontraktor. 7.5 billion pesos ang inilaan para sa civil, mechanical, electrical at sanitary o plumbing works gaya ng mga bakal at simento. Halos 31 million pesos ang para sa pasilidad na gagamitin ng inhinyero at halos 520 million pesos para sa iba pang kinakailangan. Sa pagsilip ng GMA Integrated News Research sa kontrata, may nakitang 58 items na naka-lump sum o hindi nakadetalye kung ilang piraso. Ang kabuang halaga nito nasa 3.1 billion pesos. Pinakamalaking halaga dito ang 894 million pesos para sa aluminum glass windows. Wala ring breakdown ng alokasyon para sa support equipment, automatic fire sprinkler system, metal accessories at valves and pipes fittings. Base rin sa kontrata, halos 31 million pesos ang para sa pasilidad ng mga inhinyero. Halos kalahati nito o 14.4 million ay para sa service vehicle na 2 pick-up at 1 van, kasamang operation at maintenance ng mga ito. Lagpas 12 million ang inilaan sa mga pasilidad, living quarters at field office. Sa pag-aaral ngayon ng Senate Committee on Accounts, umaabot na sa 8.9 billion pesos ang halaga ng Phase 1 dahil sa mga variation orders
o pagbabago habang itinatayo ang gusali na umabot sa mahigit 800 million pesos. Ang Phase 2 ng proyekto para sa fit-out o interior ay ibinigay din sa Hillmarks sa pamamagitan ng negotiated procurement. Ang halaga ng kontrata ay nasa 2.375 billion pesos. Hinihinga namin ang pahayagan DPWH at Hillmarks Construction Corporation. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz sa Katutok, 24 Oras. Eksklusibong nakausap ng GMA Integrated News ang ilang Pilipinong nakaligtas sa sunog sa Kuwait. Kabilang ang isang akmanang tatalon sa tulong ng pinagdugtong-dugtong na tela. Naikwento naman ang partner ng isang nasawi ang huli nilang video call. Sa gitna ng sunog, nakatutok si JP Soriano. Nang masunog ang gusaling ito sa Kuwait madaling araw nitong June 12, may mga pumuwesto sa mga bintana o balkonahe sa pag-asang masaklolohan. Kabilang sa mga lalaking nasa bintana, ang OFW na si Mario na nasa ika-6 na palapag. Eksklusibo ko siyang nakausap at ibang nakaligtas. Anya may kasama siyang roommate na Pilipino nang bumulaga ang nakasusulasok na usok. Pagbukas niya ng main door namin ng kwarto, tinawag daw ka Mario, ano yung sunog? Sa 6th floor. Pero namatay no ang hallway, ang ilaw, madilim na. Saglit siyang nagpaalam sa kababayan na kukunin muna ang kanyang mga papeles sa kwarto at ng pambalot sa muka. Pagbukas ko ulit ng main door, wala na yung kasama ko, naiwan na ako. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Makapal ng usok, itim. Ang lakas na, ang init. Di na, kabadong-kabado na ako. Hindi ko alam kung saan pupunta ako. Nag-atim ako hanggang pababa, hanggang puruplo. Hindi ko kinaya. Napunta si Mario sa silid na may mga kumot at tela na kanyang pinagduktong-duktong ng buhol. Nilito sa bayabang mayroong tali na malaki. Tinali ko sa bayabang. Binuksan ko yung bintana at tatalon ako. Akmang tatalo na si Mario nang makita ng kasamahang si Ralph na may alam na mas ligtas na lugar. Si Mario nakita ko, may tali na. Sabi ko, safe sa ibabaw. Eh, nasa isang floor na lang, rooftop na. Sabi ko, itry mo pumunta sa rooftop. 2 oras ding nanatili si Mario sa rooftop kasama ng ibang lumikas. Kasama sila ni Ralph sa 6 na Pinoy survivor na maayos na ang lagay. At may mga bangkay na nandun. Yun may mga tumalong. Sabi sa kanya, huwag na magtatatalon, kumalma ka. 2 naman ang nasa ICU. Kabilang ang isang nakita ni Ralph na may malay ng ilabas ng gusali at patuloy na minomonitor ng Department of Migrant Workers. 3 Pilipino naman ang nasawi. Kabilang si Edwin na naka-video call ng partner niya habang may sunog. Mami, nasusunog yung building namin. Tapos kumukuha na sila ng mga gamit. Mula lumabas sila ng flat nila, yung kwarto mismo nila. Tapos doon na po simula na po ng sigawan. Tapos naririnig ko po yung sigawan, yung Mami, hindi na ako makahinga. Tapos yung sigawan ni Jeffrey na halos yung nagmamakaawa na tulungan sila. Nawala ng video, pero nadinig pa rin ni Ronalyn ang pag-uusap ni Edwin at ng Pinoy ding si Jeffrey. Ang nakalock is yung fire exit. Hindi kasi daw agad-agad mabubuksan yun hanggat hindi pinupukpok ng martilyo. Kasi naka-steel door daw po yun eh. Sumisigaw na sila nang nahihirapan sila huminga. Tapos wala sila sa linya na parang naririnig ko na lang yung hikahos. Kasama sa mga inuulila ni Edwin, ang first baby nila na ipinagbubuntis ni Ronalyn. May pangarap kami. Tapos biglang ganito. Masaya pa siya na gusto niya makita yung baby niya. Wala. Yung gabi na bago siya matulog, sabi niya pa sa akin, mahal kita, Mami. I love you. Ingatan mo si baby, ha? Sa Umingan, Pangasinan naman, ay nagluluksa rin ang mga naulila ni Jesus Lopez, isa sa 3 Pilipinong nasawi sa sunog. Sobrang bait nilang 3. Wala kaming masabi sa pag-uugali nila, wala kaming masabi. Nag-share sila ng pagkain, kung pagod kami, nakikiramay po kami sa inyo po. Sa lahat. Araw-araw po kasama yun, pagkain.
Ano matalo? Jeffrey. Bukod sa pagtiyak sa tulong at benepisyo at pag-uwi ng labi ng mga nasawing Pinoy, tuloy ang monitoring ng Migrant Workers Department sa investigasyon sa sunog. If there are any legal liabilities mentioned in that report, in that investigative report, then we asked our lawyer to already immediately study the possibility of taking action. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang bagong direktor ng National Bureau of Investigation ang dating pulis at hukom na si Jaime Santiago. Si Santiago ang papalit kay outgoing Director Medardo de Lemos. Nagsilbing judge ng Manila RTC Branch 3 si Santiago. Bago nito, naging miyembro at kalaunay Deputy Chief siya ng Manila Police District SWAT Team. Nakilala si Santiago bilang isang sharpshooter na naging inspirasyon pa para sa isang pelikula. Pagandahin pa ang serbisyo ng NBI, yung tiwala ng tao, ibalik, speedy issuance ng clearances. No? Isa na yan, pupukpok kami sa cybercrime. Ang dami na nating mga scam-scam. Isang dokumentong pirmado ng isang dating opisyal ng gobyerno ang natagpuan sa hinahuluglog na Pogo Compound sa Porac, Pampanga. Meron ding pagkilala ng isang PNP unit dahil sa donasyon. Live na nakatutok si June Veneracion. June. Emil, ilang dokumento at certificate gaya na lang umano ng appointment papers ng isang dating tauhan ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang nakita sa loob ng ni-raid na Pogo Hub na ito dito sa Porac, Pampanga. Sabi ng mga otoridad, Emil, nakapagtatakayan. Sagot naman ni Roque, wag daw itong haluan ng malisya. Puwersahang pinasok ang mga natitirang gusali na hindi pa nasusuri sa Pogo Hub compound na ito na pugad daw ng mga iligal na aktibidad. Sa Security Office, nakita ang Certificate of Recognition ng PNP Regional Highway Patrol Unit 3 para sa umano'y generous donations ng kumpanyang nagpapaupa sa mga establishmentong nag-ooperate sa ni-raid na compound. Sinusubukan pa naming makuha ang reaksyon ng hepe ng Regional Highway Patrol Unit 3. Pero sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, siyempre kung alam mong illegal ito, bakit kailangan magbigay ka ng appreciation? Diba? So, check natin yun. Kung gaano ka generous o gaano kalaki o paano ang tulong na ginawa din, malalaman natin yan. May isa pang ikinasorpresa ang PAOK, ang mga dokumentong nakita sa isa sa mga dormitoryo. Appointment papers ito ng isa umanong executive assistant sa Malacanang sa opisina ni dating presidential spokesperson Harry Roque. May petsa itong January 4, 2021. Meron ding affidavit of support na permado umano ni Roque nung wala na siya sa gobyerno. Nakasaad dito, nasasagutin niya ang gastos ng dati niyang executive assistant sa biyahe nila sa Europe Oktubre nung nakaraang taon. Yun nga yung nakakapagtaka, bakit nandito yung mga documents na yon. Sabi ni Roque, abogado siya na nagpapaupang kumpanya sa isang court case pero wala raw siya kinalaman sa Pogo operation. Huwag daw haluan ng kulay ang nakuhang appointment papers ng kanyang tauhan nung siya pa ay nasa Malacanang. Matagal ko na nga pong empleyado yan, no? Apo. Pero matagal na pong hindi siya nagtatrabaho sa akin. Tingin ko po kasi nag-aaral siya somewhere dyan sa Clark, no? Baka nakitira po siguro dyan. Sa isa pang gusali, nakuha ang mga latigo na pinaniniwala ang ginagamit sa pag-torture sa mga empleyado ng Pogo Hub. Meron ding natagpo ang mga gamit na pang text blast o pagpapadala ng maramihang message ng mga scammer. Kinolekta rin ang mga papeles para matukoy ang mga sangkot sa Pogo Hub at kanilang mga koneksyon. Sa isang pahayag, umapila ang Chinese Embassy sa gobyerno ng Pilipinas na iba na ang Pogo. Wala nilang basihan ang mga paratang na nag-uugnay sa China sa operasyon ng Pogo. Mahigpit daw na ipinagbabawal ng mga batas sa China ang anumang uri ng sugal. At meron anilang ebidensya na nagsasangay ito sa iba pang krimen tulad ng kidnap for ransom, human trafficking at murder.
Natapos na ngayong araw ang paghahalughog sa lahat ng 46 buildings sa loob ng compound na ito, pero mananatili pa rin naka-lockdown at babantayan ang compound. Ang isa sa mga posibleng susunod na mangyayari ay pagsasampa ng forfeiture case para raw mapasa kamay na ng gobyerno ang buong compound. Emil. Maraming salamat, June Veneracion. Tamang-tama sa long weekend ang isang toy convention sa Pasay. Not just for young kids, pupunta ang ilang cast ng Voltes 5 Legacy at Encantadia Chronicles, pati ilang J-pop at K-pop stars. Nakatutok si Nelson Canlas. From anime, superheroes, at robots, talaga namang mabubuhay ang pagiging child at heart ng kahit sino sa Toycon PH 2024 Toycon Evolution. At kung toy collector ka, malulula ka sa mahigit 300 booths na nagdi-display at nagbebenta ng iba't ibang merch mula statues, apparels, laruan at iba pa. Living their fantasy din ang ilang Pinoy sa pagsuot at paggalaw as their favorite cosplay characters. It's pretty fun. I enjoy every bit of it. Dito sa Toycon 2024, makaka-first dibs kayo nitong Voltes 5 Legacy collectible statue. Hango ito sa original 3D render ng Voltes 5 Legacy na napanood natin sa telebisyon. Ranging from 18 to 87,000 pesos ang resin collectible statue na ito. Si Lionel Villanueva, isa sa mga unang naka-pre-order nito. Nung nagkaroon ng Voltes 5 Legacy, and may opportunity na to get collector's item ng toy. So ayun, kumuha na rin po ako. Medyo pricey siya pero okay lang. Medyo, but I believe it's an investment. Ayon naman sa artist na lumikha ng ilang collectible statues, proudly Pinoy ang mga ito pero dumadaan sa masusing licensing approval. Limitado rin anya ang bilang ng mga estatwa. Tumataas ang value niya through time. After 1 or 2 years, tumataas ang value niya. Kasi marami naghahanap law of supply and demand. Bukas, kasama ang GMA sa Toycon PH 2024, pwedeng makibanding kay Big Bird, Matt Lozano ng Voltes 5 Legacy. Ipe-flex din ang characters sa Encantadia Chronicles Sangre nina Bianca Umali, Faith Da Silva, Angel Guardian at Rian Ramos. Ngayon pa lang, mabibili na sa Kapuso booth ang collectible merch ng upcoming series, pati ng Metro Manila Film Festival at Manila International Film Festival Best Picture na Firefly at ng Running Man Philippines. Tampok din sa Toycon PH 2024 ang ilang sikat na local acts at J-pop groups, pati ang upcoming K-pop boy band na Ensign na may meet and greet ngayong araw. It is an absolute honor to be here in the Philippines today. As a group, we really wanted to come to the Philippines and meet our fans in the Philippines and also try to make new Cosmo fans in the Philippines. But so far, it has been so good. It has been a bit hot, but we're loving it so much. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas, nakatutok 24 oras. Father's Day na sa Linggo, saka sinabayan pa ng long weekend dahil holiday sa Lunes. Ano kaya ang magandang pasyalan para sa family bonding? Yan ang tinutukan live ni Rafi Tima. Rafi? Atom, kilala nga Valenzuela City bilang isang industrial city pero unti-unti na nga nakikilala ang isang barangay na rito na pwedeng alternatibong pasyalan tuwing long holiday at mga bakasyon. Ito ang Tagalog Fishing Village dito sa Barangay Tagalag, dating bahaing lugar na naging palaisdaan. Pero ngayon, unti-unting nakikilala dahil sa hilera ng mga kainan. So pinopose po na lagyan ng boardwalk at eventually po lumago po yung mga negosyo din dito. Ano po naging effect? Dumami po dito yung mga turista. Ang bahagi ng mahigit 1 kilometrong boardwalk, idinonate ng mga taga rito para magkaroon ng lugar ng mga taga Valenzuela para sa iba't ibang aktibidad. Ang resulta, nagsulputan ng hilera ng maliliit at malalaking restaurant na dinarayo na mula pa noong pandemya, lalo na kapag may mga okasyon. Ang mag-asawang Melis at Andrew Bulaños na mula Pampanga, piniling magdiwang na ngayong araw ng Father's Day para hindi sumabay sa linggo at dito piniling magpunta dahil sa nabalitaan sa social media. So nag-date kami ngayon na, so punta tayo sa Valenzuela. Valenzuela! Sabi niya, ba't ang layo? Sabi ko maganda doon. Tapos yun na So hindi naman kayo na-disappoint? Hindi naman. Ganda. Busog, daming food. Mura. Super friendly.
Sa restaurant na ito, pwede pang mangisda ang mga customer at ang mahuhuli, pwedeng ipaluto o kaya iuwi. Ang kainan, mga barge na konektado ng mga walkway. Bukod sa kainan, may mga water activities din tulad ng water bike at kayak. So usually po, syempre we have to travel hours pa po going to Tagaytay, to Batangas. Pero here in Valenzuela, meron na pong fish pond, may mga activities, may mga kayaking po tayo dito na ma-enjoy nila na ilang minuto lang po talaga from Metro Manila. Ang restaurant namang ito, nakaharap sa Manila Bay, kaya pag maganda ang panahon, mai-enjoy ang pamoso at kamanghamanghang sunset ng Metro Manila. Hindi na rin daw problema, Atom, yung baha dito dahil yung kalapit na ilog ay meron ng pumping station. At hindi na rin problema yung budget dahil mula sa mura pero masarap hanggang sa medyo high-end makikita na rito. At ang pinakamaganda nga, malapit lang ito sa sentro ng Metro Manila. Yan pa rin ang latest mula dito sa Valenzuela. Atom? Maraming salamat, Rafi Tima. Attention Universe! Mangyayari na ang kasalang human-alien sa My Guardian Alien ngayong nag-propose na sa character ni Marian Rivera ang character ni Gabby Concepcion. Ang pasilip sa wedding na yan sa chika ni Aubrey Carampel. Hindi ko na napapatay. Alam mo nang dahil sa'yo, dahil kay Doy, naramdaman ko na may pamilya ko dito. Puno ng emosyon ang eksena kagabi ni Marian Rivera, Gabby Concepcion at Rafael Landicho sa GMA Prime series na My Guardian Alien. Ang alien character kasi ni Marian na si Grace, tila nagpapaalam na dahil sa nalalapit niyang pagbabalik sa kanyang planeta. Pero ang character ni Gabby na si Carlos, biglang nag-propose. I want you to be my wife. Will you marry me? Nang bisitahin ng GMA Integrated News ang set ng My Guardian Alien, may pasilip na sa magaganap na human and alien wedding. A vision of timeless beauty and elegance ang Kapuso Primetime Queen, habang very Maginoo naman ang dating ni Gabby as groom in A. Barong. Pero isa lang daw yan sa mga aabangang highlights ng serye dahil meron pang ibang mga mangyayari. Actually, sa totoo lang, ayaw ni Grace na magpakasal kahit na gusto niya si Carlos. Pero nag-decide si Carlos na gusto niyang pakasalan si Grace sa kabila ng aalis pa rin siya kasi ayaw daw niya palagpasin yung pagkakataon na nagmahal uli siya. Masakit kasi nangyari kay Carlos nung nawala yung asawa niya bago naging si Grace. Life goes on. So ngayon, yan nga, makikita niya yung panibago niyang buhay, pangalawa niyang buhay, dito nga kay Grace. Ani Marian, espesyal sa kanya ang naging role sa primetime series. Sa tulong daw ng kanilang direktor na si Zig Dulay, ay nagawa niya ang mga kailangang emosyon sa pag-transition mula sa taong si Catherine to alien Grace. Nandyan si Direk Zig, parang nag-aayos kami kung anong reaction o hanggang saang level na pwede mag-react. So dahil natutunan niya na ito pala ang pakiramdam ng isang tao. Alam mo paano magalit, paano ma-in love, paano makipagkaibigan, paano ngumiti, na masarap pala bilang tao na may pakiramdam. Very proud din si Marian, lalo't nakikita niyang pinapanood ng mga anak na sina Zia at Sixto ang serye. One time na pipicturean ko sila, na nanonood sila. Na-amaze sila kasi may mga lumilipad na mga gamit, umiilaw yung mata ko, may powers ako. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.